Pagkasabi nga ng mga katagang iyon, ay nagposisyon na ang mga kakampi ng binata. Pati ang mga nababahalang mga engkanto ay inihanda ang kanilang sarili sa posibilidad na pag-atake ng kanilang mga kalaban. At sa hindi nga inaasahang pangyayari, natalo ang pananggalang na nilikha ni Mang Simon. Mga kaibigan, ilikas na ninyo ang inyong mga pamilya. Unahin ninyong itakas ang mga bata. Sige na. Natataranta ngunit may kahandaang saad ng matandang Simon. Habang si Domingo naman ay nauna pang sumugod sa mga kalaban. Ngayon, matitikman naman ninyong lahat ang bagsik ng aking kapangyarihan. Nakangisi at punong-puno ng pagbabantang tura ni Apong Dakay. Suminyas ito sa babaeng aswang at ito ang hinarap ni Balsik. Nagpaserko-serko sa ere ang babaeng aswang na may magulong buhok. Nakakatakas at agad itong nakakaiwas sa pag-atake ng gabay ni Domingo sa kalaban. Tila alam ng kalaban ang kakayahan ng kanyang gabay. At si Mang Simon naman, hindi niya pwedeng palabasin ang kanyang gabay na hindi nakikita hanggat nasa labas si Balsik. Pabalikin mo, Domingo, ang iyong gabay para ako naman ang kumalaban sa kanila. Malapit na tayong matalo. Ngunit bago pa man nakaisip si Domingo na pabalikin ang kanyang gabay sa kanyang katawan, ay nahawakan na agad ito ni Apong Dakay. Para lang itong yumuyuping papel nang mahawakan nito sa leeg si Balsik. Nawala rin ang ningas ng mga mata nito at automatikong bumalik sa kanyang katawan. Nang sumanib sa katawan niya ang gabay, nakaramdam siya ng panghihina at nawala ang kanyang lakas at kapangyarihan. Bumagsak si Domingo sa lupa. Sakto rin na pinalabas na ni Mang Simon ang kanyang hindi nakikitang gabay. Domingo, ayos ka lang ba? Natatakot na tanong ni Mang Simon sa binata at hinayaan ang kanyang gabay ang kumalaban sa hindi natitinag na si Apong Dakay. Malalakas ang mga aswang lalo na ang dalawang aswang na kampo nito. Hindi rin maintindihan ni Domingo kung para saan ang nakikita niyang matinding pag-aalala sa mata ng matanda. Ayos lang po ako, maestro. Napasama yata ang pagkakasakal kay Balsik at nararamdaman ng aking katawan ang naranasan niya kanina. Hindi isang simpleng sakal ang ginawa ni Apong Dakay kundi isang barang na unti-unting pinapatay ang ating mga gabay. Kaya't labanan mo sa pamamagitan ng medalyong hawak mo. Mang Simon, si Domingo po, kumusta? Maging si Ismael ay nag-aalala rin sa binata nang makitang nakalugmok ito sa lupa at nang hihinang hindi makatayo si Domingo. Ikaw na muna ang bahala, Ismael, kay Domingo. Gamitan mo siya ng iyong anting-anting. Kapag bigla siyang nangisay dyan, huwag na huwag mo siyang bibitawan. Naniniwala akong malalampasan nilang dalawa ang barang ni Apong Dakay. Mabilis na tumayo si Mang Simon at sa tulong ng gabay ng matanda, isa-isang nangisay ang mga kalabang aswang. Maliban sa dalawang aswang at si Apong Dakay, nanatili itong nakatayo at sugatan ring katulad ng mga kasama nitong aswang. Pansamantala akong gagamit ng kapangyarihang tagabulag para mas mapagtuunan ko ng pansin ang kalagayan ni Domingo. Nag-orasyon ito ng makamandag na pagbigkas upang hindi sila maamoy at makita ng aswang. At hindi alam ni Mang Simon na pagkatapos ng gabing iyon ng kanilang pakikipaglaban, ibang Domingo na ang tatayo para manalasa ng kampo ng dilim. Nagtagumpay naman ang matanda at isa-isang nagsiyalisan ang mga kalaban sa gawa ni Mang Simon na malakristal na bilog para protektahan ang kanilang kinaroroonan.
Umiinit po ang katawan ni Ginoong Domingo, Mang Simon, at tila may nagbabago sa kanyang itsura. Napaluhod si Mang Simon para tingnan ang kalagayan ni Domingo at nagulat ang matanda sa nakita dahil ibang-iba na ang itsura ni Domingo. Nagkapalit ng katawan si Domingo at Balsik dahil ang makikita sa itsura ni Domingo ay ang nagniningas nitong mga mata at malaking katawan. At sa pagkakataong ito ay tumayo na ito ng ubod ng tikas. Matangkad at lahat ng makakakita kay Domingo ay hindi sinasadyang naluluha dahil sa lakas at nag-uumapaw na kapangyarihan ng binata. Hindi maaari. Diyos ko, paano ito nangyari? Buong pag-aalalang saad ni Mang Simon na hindi tumitingin sa nagliliwanag na katawan ni Domingo. Ganon din ang iba pang mga nagkukubli sa kristal na lumabas na rin dahil sa matinding liwanag na nagmumula sa katawan ng binata. Ako pa rin ito, Maestro Simon. Ang naiiba lang ay hindi ko magawang kontrolin ang lakas na dumadaloy sa aking katawan. Pati ang mataas na enerhiyang nagmumula sa akin. Hindi ko po alam kung ano itong nangyayari. Pero sa tingin ko, napagtagumpayan kong kalabanin ang barang na ibinigay sa akin ni Apong Dakay. Ako rin. Ngayon lang ako nakatagpo ng ganyang kapangyarihan. Wala nang makakatalo sa'yo. Subalit may kahinaan pa rin ang taglay mong kapangyarihan. Buong pag-asang bulalas ni Mang Simon habang hindi pa rin tumitingin sa katawan at mata ni Domingo. Si Balsik na aking gabay. Nasaan na po kaya siya? Kapag po kaya tinawag ko siya lalabas pa rin siya katulad ng dati? Ikinalulungkot ko, Domingo, iho. Ngunit si Balsik ang siya nang may gawa ng liwanag sa katawan mo. Tuluyan ang naglaho siya at habang buhay na siyang nakadikit sa iyong sistema. Kagaya ng sinabi ko, may kahinaan ang iyong gabay at iyon ang kailangan mong maiwasan. Mahabang pahayag ni Mang Simon. Marami nga ang nagbago sa katauhan ni Domingo dahil nagagawa niya niyang paangatin ng isang mabigat na bagay gamit ang mata o kumpas ng kamay nito. Wala ngang kahirap-hirap na naalis ni Domingo ang tagabulag na nagpoprotekta sa kanila. At ang dalawang aswang na naiwan sa lugar nila ang unang sinampula ng galit na binata. Nilusaw nito ang dalawang aswang na magkasabay. Gamit lang ang mata ng binata. Namangha ang mga nakakita sa kakayahan niyang iyon. Ngunit takot para kay Mang Simon. Dahil mayroong alalahanin si Mang Simon na hindi nito masabi-sabi sa binata. Una ay ang kahinaan ni Balsik at ang totoo sa pagkatao ng lalaki. Dahil sa nasaksiyan ng mga engkanto, masayang nagpaalam ang mga kaibigan niya para makabalik na sa kanilang kaharian. Isa-isang nagpaalam sa binata. Nagpasalamat at pumasok sa malaking puno na kanila namang lagusan sa pagtawid nila sa kabilang mundo. Habang buhay na po ba ito, Maestro, na ganito na ang itsura ko? Hindi ko na po ba kayang paupahin ang matinding liwanag na nagmumula sa aking katawan? Sunod-sunod na tanong ni Domingo sa nag-aalala pa ring matanda. Pumikit ka lang. Saka ipanatag ang iyong kalooban. Alisin mo ang galit sa iyong puso at pagkaraan ng ilang minuto na mawala ang puot sa pagkatao mo ay magbabalik ka na sa dati. Ganon nga ang ginawa ni Domingo. Sinunod niya ang utos nito at sa paglipas ng ilang minuto, naglaho ang matinding ningas sa kanyang buong katawan. Si Ismael naman na kababakasa ng takot sa mga mata ay bigla ring natuwa nang makita siyang bumalik sa dati. Salamat, Ginoong Domingo, at nakabalik ka na. Pero Mang Simon,
Papaano at bakit nangyari ito kay Ginoong Domingo? Nagtatakang tanong ni Ismail sa matanda na noon ay nanghihinang nakaupo sa sahig ng balkonahe. Umupo na rin sina Domingo at Ismail sa tabi ng matanda at malungkot na napatingin sa papataas pa lang na araw. Nilalamo ng matinding galit si Domingo, kaya sumanib sa kanya ng tuluyan ang gabay niyang si Balsik. At ngayong nasaksihan na ni Apong Dakay ang mga nangyari, hindi na siya titigil hanggat hindi na niya nakukuha at napapatay si Domingo. Matamlay at buong pag-aalalang saad ni Mang Simon. Pero alam ko po, Mang Simon, na si Ginoong Domingo na po ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa buong mundo. Wala nang makakatalo sa kanyang kakayahang lumaban sa lahat ng uri ng alagad ng dilim. Tama ka, Ismail. Pero na kay Apong Dakay pa rin ang kahinaan ni Domingo. Hanggat hindi niya natatalo ang dalawang kampo nito, hindi rin matatahimik ang kalooban ko at hindi ako makakampante sa mga kalaban ko. Saad naman ang matanda. Sa puntong iyon ay hindi na napigilan ni Domingo ang hindi maitanong sa matanda ang nais pa niyang itanong dito noong nakaraang nakausap niya ito. May hindi ba kayo sinasabi sa akin, Maestro Simon? At nararamdaman ko sa mga ikinikilos ninyo na mayroon kayong itinatago sa akin. Simula sa araw na nakilala ko kayo at ipinalilihim mo sa iba ang matagal ko ng pagbibisita sa inyo. Patawarin mo ako, Domingo, iho. Pero hanggat hindi ko pa kayang lumaban sa mga kampo ni Apong Dakay, patuloy akong mag-aalala sa iyong kaligtasan. Sa sobrang inis ni Domingo sa sinabing iyon ng matanda, ay tumayo na siya at iniwan ang dalawa. Kaya pagkaalis ni Domingo, si Ismail naman ang nagtanong sa matanda. Nararamdaman ko rin po, Mang Simon, na mayroon kayong itinatago sa inyong disipulo. Matalino si Domingo, pero kung ako po ang tatanungin, ipagtapat na po ninyo kay Domingo bago pa mahuli ang lahat at pagsisihan nyo hanggang sa huli. Buong sinseridad na payo ni Ismail sa matanda na lalo namang kinabakasan ang lungkot at pag-aalala sa mukha nito. Alam ko, Ismail, at nakahanda ako sa bagay na yon. Naiipit ako sa dalawang batong nag-uumpugan at hindi ko alam kung sino talaga ang ililigtas ko. Naguguluhan ako, Ismail, kaya sana ay huwag mong aalisin ang tingin mo sa batang iyon. Ipinagkakatiwala ko siya sa iyo. Para naman pong sa tono ng inyong mga pananalita, mawawala na kayo sa mundong ito. Huwag naman po sana, Mang Simon. Dapat mas lalo pa po kayong magpakatatag dahil kayo lang ang makakapigil kay Ginoong Domingo. Alam kong sa huling pagkakataon, pwede rin kaming manganib sa kapangyarihan ni Ginoong Domingo at ang gabay niyang si Balsik. Malungkot at mahabang pahayag ni Ismail sa matanda. Sana ay matapos na ang walang hanggang himagsikang ito at mawala na ang mga mababagsik na mangbabarang sa ating kalupaan. Hanggat kaya kong lumaban, poprotektahan ko si Domingo. Dahil sa sinabing iyon ng matanda, ay hindi naiwasan ni Ismail na hindi magtanong kay Mang Simon kung bakit gano'n na lang ang ipinapakitang pag-aalala ng matanda kay Domingo. Bakit po, Mang Simon, ganyan na lang po ang pag-aalala nyo kay Domingo? Sa takdang panahon, malalaman mo rin ang lahat kung bakit ako nagkakaganito sa kanya. Hindi na nagpumilit si Ismail sa mga bagay na inililihim ng matanda sa kanilang lahat. Samantala, sa kwarto ni Domingo,
Halos pabagsak na inihiga ng binata ang kanyang katawan sa papag. Sa kamalalim na nag-isip habang nagngingit-ngit ang kalooban. Ngayong nararamdaman niya na may inililihim talaga sa kanya ang matanda, natitiyak na niyang mas lalo lamang siyang hindi mapapakali. Dahil araw at hindi panahon ng pag-atake ng mga aswang, kampanting nakatulog si Domingo sa kanyang higaan. Kaya hindi niya namalayan ang palihim na pagpunta ni Mang Simon sa loob ng kanyang kwarto. Tahimik itong nakamasid sa nakapikit na binata. "Mang Simon, maiwan na po muna kita dito. Maglalagay lang po kami ng mga patibong sa paligid ng ating kampo dahil may posibilidad na muling magbabalik ang kampo ng kadiliman para makuha sa Ginoong Domingo." Saad ni Ismael sa matandang Simon na hindi pa rin inaalis ang tingin sa natutulog na niyang disipulo. "Sige na, susunod na rin ako. Kailangan nating paghandaan ang huling sagupaang hubusan ng lahi." Mabilis naman ang ginawang pagtalikod ni Ismael nang matiyak nito na ayos lang ang matandang Simon. Bago ito tuluyang umalis, ay nagtataka pa itong muling napasulyap sa nalulungkot ng matanda. Pagsapit naman ng gabi, sakalang din nagising si Domingo mula sa malalim nitong pagkakaidlip. Kasabay ng mga naririnig niyang ingay sa labas na parang nakikibaka sa mga kalaban. At hindi nga siya nagkamali. Nasa labas ng bakuran sina Apong Dakay at ang dalawang kasama nitong aswang. Higit na mas marami ito ngayon kumpara noong nakaraang gabi. Para itong dumoble at mas bumagsik ang mga muka. "Maestro Simon, bakit hindi niyo ako ginising?" Wika ni Domingo nang makalabas ng silid. "Nadating pa lang din sila at saka nakalabas ang aking gabay. Hindi ka muna makikipaglaban ngayon." "Ano? Hindi po maaari. Lalaban ako at uubusin ko silang lahat." Pagkawika nga nun, ay lumabas ang nagniningas na liwanag ni Domingo. Ngunit hindi natinag ang mga kalaban. Sa halip, ay pinangunahan pa ng mga ito ang paglusob sa kanilang kubo. At dahil sa mga nakakalat na patibong sa paligid, bago pa man makarating ang iba, ay nalalagasan na sila ng mga kasamahan. Kung hindi natatanggalan ng ulo, ang mga braso naman ng mga aswang. At dahil iyon sa patibong na samuray sa paligid, si Apong Dakay naman at ang dalawa nitong kampon na aswang ay nanatiling nakatayo sa malayo. Parang hinihintay lang nila ang tamang pagkakataon at saka lang sila susugod. Hinayaan nito ang mga aswang ang lumaban para sa kanila. Hanggang isa-isang tinunaw ni Domingo ang mga kalaban at ang tatlo na lang ang natira. Nagtagumpay ta. Hindi na nagawang tapusin ni Ismael ang iba pa sana nitong sasabihin. Nang mula sa likuran ni Apong Dakay ay lumabas naman ang iba't ibang klase na paniki at ibon na kumakain ng laman at karne ng tao. Ilan sa mga antingerong kasamahan ni Ismael ang nasugatan at 5 sa kanila ang namatay. Pumailan lang ang malakas na tawa ni Apong Dakay na parang isang ngiting tagumpay dahil sa pagkakalagas ng mga kasamahan ni Domingo. Sakto namang susugod ang dalawang aswang na kampo nito para kalabanin ang binata. Ngunit agad naman itong naagapan ni Mang Simon para gamitan ng orasyon. Isang orasyong hindi para sa kalaban, kundi orasyong makakapagpawala ng pagkaaswang ng dalawang kampo ni Apong Dakay. Ngunit sa tindi ng labanan, ay unti-unting tinatalo ng aswang ang binata. Ngunit agad din naman itong nakakabawi. At sa unang pagkakataon, nasasaksakin na sana na Domingo ang lalaking aswang ng kanyang lumilingas na espada.
ay sumigaw si Mang Simon ng ubod lakas. "Huwag, Domingo!" Pagkasigaw ni Mang Simon sa pangalan ng binata, automatikong tumigil sa pagkilos ang dalawang aswang na parang isang rebulto. Ganon din ang nagtatakang si Domingo habang nakatingin sa lumuluhang matanda. "Huwag mong sasaktan, Domingo, ang lalaki at babaeng aswang na nasa iyong harapan. Ang lalaking aswang na nasa iyong harapan ay si Dante, ang aking kaisa-isang anak." Kahit nagulat si Domingo sa sinabi ng matanda, ay hindi nito magawang makontrol ang lakas at galit para hindi saksakin ang katawan ng lalaking aswang na nasa harapan niya. "Huwag, Domingo. Huwag mo silang sasaktan dahil sila ang iyong mga magulang. Hindi ka nila kilala, pero kapag nabanggit mo ang iyong pangalan, kusa silang hihinto para hindi ka nila saktan. Pakiusap, apo ko. Patawarin mo ako at itinago ko sa iyo ang lahat." "Ang ibig niyong sabihin, kayo ang lolo ko? At sila ang mga magulang ko? Akala ko namatay sila sa pangbabarang sa kanila." "Patawarin mo ako at pinalabas kong namatay sila sa barang, pero ang totoo, nasa ilalim lang sila ng kapangyarihan ng pangbabarang ni Apong Dakay. Mahal ka nila, kaya ang tanging pangontra sa kanila ay ang mismong pangalan na ibinigay nila sa iyo." Mahaba pa sana ang sasabihin ni Mang Simon, ngunit sinamantala ni Apong Dakay ang pagkakataon. Mabilis itong sumugod sa kinaroroonan ni Domingo at sinaksak ng punyal ang likod ng binata. At yun pala ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng pinuno ng mambabarang na si Apong Dakay. Dahil bigla itong nalusaw at hinigop ni Balsik ang lahat ng kapangyarihan nito, maging ang husay nito sa pakikipaglaban. Umusok ang buong katawan ni Domingo at napasigaw ng ubod lakas habang nakatingala sa langit. Dahil iyon sa tindi ng kapangyarihang dumadaloy sa kanyang buong katawan. Dahil bukod sa apoy ay nadagdagan pa ito ng kapangyarihang galing sa kuryente. At ang sigaw ni Domingo ang nagpabalik sa lahat ng katinuan ng mga aswang na tinalo nila. Hinigop ni Domingo ang itim na sanib ng pagiging aswang sa katawan ng mga ordinaryong tao. Tumayo ang lahat at wala sa sariling nagtatanong kung bakit sila naroroon. Nawala ang lagim at kilabot sa paligid. Maging ang mismong mga magulang ni Domingo, bumalik na rin sa dati nilang mga itsura. "Inay, itay, ako po ito, si Domingo, ang inyong anak." Wika ni Domingo. Matagal bago makasagot ang dalawa sa sinabing iyon ni Domingo. "Sanggol pa ang aming anak." Nagugulo ang tura ni Dante habang titig na titig sa kanya. "Si Domingo ang inyong anak. Matagal kayong nakakulong sa pangbabarang ni Apong Dakay. At ang dati mong gabay na si Balsik ay nasa katawan na mismo ni Domingo." Itay? Naluluang saad ni Dante. "Oo, anak. Ako ito. Si Tatay Simon mo at lolo ni Domingo." Ngunit kasabay ng mga kwento ni Mang Simon, ang siya ring pagbulagta sa lupa ng matanda. Sumuka ito ng likido at nang hihinang nagsalita. Napalapit na rin ang iba pang mga kasapi nilang antingero. Kasunod naman si Ismael. Lolo, anong nangyayari sa'yo?" Naluluhang wika ni Domingo at kinalong ang ulo ni Mang Simon. "Huwag kang umiyak, apo ko. Masaya akong nabawi ko na at naligtas natin ang mga magulang mo.
Katulad ng sinabi ko sa'yo, hindi pwedeng magsabay ang mga gabay natin sa isang lugar. Ngunit masaya akong mamamaalam dahil tinawag mo na akong lolo. Naluluhang wika ng matanda. Kaya po pala, Mang Simon, ang dami mong ibinibilin sa akin. Nabantayan ko si Domingo dahil alam mong mamamatay din kayo. Naluluha na ring wika ni Ismael. Ngumiti lang ang matandang Simon at tuluyan na ngang bumagsak ang kamay nito sa lupa. Lolo. Umiiyak na wika ni Domingo habang yakap niya ng mahigpit ang katawan ng matanda. Ganon din ang iba pang mga kapwa antingero, engkanto at diwatang nakidalamhati sa mga nangyari. Kaya pala ganun na lang ang pag-aalala ni Lolo sa tuwing nasasaktan ako. At tinuna ko pa ang katigasan ng ulo ko. Halos mabaliw si Domingo sa sakit ng pagkawala ng matanda. At ang digmaang iyon ay hindi nalaman ng ibang mga tao na nagamit na ang kanilang katawan sa pangsariling kapakanan ni Apong Dakay. At ang kubang babae na inuutos-utusan ni Apong Dakay ay ang asawa ni Mang Simon. Sa huli ay may isa pang lihim ang hindi pa nabubunyag at ilalahad na lang dito. Si Apong Dakay ay dating matalik na kaibigan ni Mang Simon. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nawala ang kanyang asawa hanggang sa huling hininga ni Mang Simon. Sa di kalayuan, tahimik na umiiyak ang babaeng kuba habang nakatago sa malaking puno. Kaya ako sinamahan si Apong Dakay ay dahil sa anak natin si Mon na si Dante. Pero kahit kailan, hindi nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Umiiyak at malungkot na wika ng babae mula sa malayo, sabay talikod at nilisan ng lugar. Ang mga nangyaring ito ay isang aral na huwag tayong padadaig sa galit at pagmamataas sa sariling kakayahan. Huwag maging mayabang at matutong magparaya. Hanggang dito na lang ang ating kwento na pinamagatang si Domingo at ang kanyang gabay na si Balsik. Wakas. Ayun o, nakatapos na naman tayo ng isang kwento mula kay Domingo. Marami pa sanang kaganapan ng matutuklasan, kaso lang hanggang dito na lang yung kwento natin. Kaya pagpasensyahan nyo na. Sana'y nagustuhan nyo ang ating kwento. Mag-comment lang po kayo para sa inyong mga opinyon. Huwag nyo rin kalimutan mag-like and share sa ating mga kwento. Hanggang sa muli. Salamat.